eto panoorin muna natin na itong performance ng ating Vice Presidente. Parang tuluyan na ata mga kababayan na kumalas yung yung tornilyo sa utak mga kababayan, kaya nagkakaroon na ng problema at implikasyon. Ano po, so ito yung isang halimbawa dyan. Pakinggan muna natin to ha. Hi friends and not friends. Sarah's got the mic, she's ready to fight. Questions flying, tensions high, but she's got a catchphrase that just won't die. Shouldn't have liked my answer. Shouldn't have liked how I answer. Shouldn't have liked the content of my answer. But I am answering, I'm still. Putik mga kababayan, no? Kita nyo ba yan? Yan ba ang Vice Presidente ng ating bansa? Ba't parang habang patagal ng patagal mga kababayan, medyo palala ng palala. At habang patagal ng patagal na nagkakaganito ang ating Vice Presidente, ba't parang tila nahihirapan na yung mga vlogger niya na ipagtanggol siya? Kasi kahit yung mga vlogger niya mga kababayan, talagang siguro naiisip na kailangan na magpatingin ng kanilang Vice Presidente. Ano po, kasi kung titingnan po natin, tingnan nyo namang mabuti mga kababayan, pagkatapos ng kanyang press con, biglang lumabas. Eto pang videong ito. Alam niya, sa totoo lang, iba yung music dyan. Pero mas maganda kasi, kaya inano natin ng konti, mas maganda kasi kung yung theme song niya, yung nakalagay sa sayaw niya. Ano po kasi tugman-tugma. Isa pa mga kababayan. Friends and not friends. Sarah's got the mic, she's ready to fight. Questions flying, tensions high, but she's got a catchphrase that just won't die. Kawawa naman yung tatlo na damay pa sa pagiging praning nitong si Sara Duterte mga kababayan. Pagpatuloy pa natin. But I am answering, I'm ngayon mga kababayan. Ay, shoutout po sa inyong lahat ha. Ito, umpisahan na natin yung ating topic at pag-uusapan ngayong hapon na ito. Ano po, so ngayon, eto mga kababayan, nagulat po etong si Senator Coco Pimentel dito po mga kababayan sa naging pahayag ni Sara Duterte sa kanyang press con, at talagang hinihikayat mga kababayan ni Coco Pimentel na humanap na etong si Sara Duterte ng tao na makakatulong sa kanya katulad ng kanyang pamilya. Dapat kinakausap siya ng kanyang pamilya, or di kaya naman dapat kumukonsulta siya sa isang tao na marunong tumingin sa kanyang karamdaman sa pag-iisip mga kababayan. Kasi unang-una, hindi na po normal yan. Yang ikinikilos po ng ating Vice Presidente, hindi na po talaga masasabing normal na ikinikilos yan ng tao, lalo na at siya yung pangalawang may pinakamataas na posisyon po sa ating gobyerno. So ngayon, eto pakinggan po natin etong komento ni Senator Coco Pimentel patungkol po sa mga pahayag ni Sara Duterte. Ano po, i-play na po natin. Actually, nag-worry ako sa kanya, kay Vice President. Sa tingin ko, she needs to talk to some professionals and maybe some close friends and family para mailabas niya yung mga... Kasi kailangan talagang magamot yan mga kababayan. Kung talagang si Sara Duterte, si VP Sara Duterte ay may pinagdadaan ng problema, kailangan po talagang mabigyan ng solusyon yan. Dahil mga kababayan, kung makikita nyo, nagsimula kasi na mahalata na may problema na itong si VP Sara mga kababayan, noong nakita ng taong bayan na may peklat siya sa may leeg niya. Tapos mga kababayan, di ba nung tinatanong siya nung kasamahan niya, ang sagot niya, sinubukan siyang gurgurin. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, wala namang tao na maglalakas ng loob na lapitan etong si Sara Duterte at saktan. Pwera na lamang mga kababayan sa kanyang sarili at sa kanyang asawa, kasi yung kanyang asawa lang naman ang nakakalapit po sa kanya. So ngayon, habang patagal ng patagal mga kababayan at nakikita na tila sumasala na yung pinaggagawa ng ating Vice Presidente, unti-unti ding nakikita ng taong bayan
na may problema talaga mga kababayan ng ating Vice Presidente na dapat pong nabibigyan ng solusyon at nagagamot. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Nasa damdamin at nasa isip niya. Mahirap ano yun eh. Mahirap anong tawag mo doon? O hindi mo i-share. So, yun lang po ang masasabi ko. Sana may mga close friends. Sabi dito may anxiety siya. Hindi lang basta anxiety yung kanya eh. Matindi yung kanya mga kababayan. Yun po kasing pag-iisip mo ng masama sa kapwa na habang kasama mo yung isang tao tapos pinagmamasdan mo yung kanyang leeg at gusto mong putulin, iba na po yan mga kababayan. Hindi na po masasabing basta anxiety yan. Ano po yan po talaga ay dapat nagagamot mga kababayan at dapat pong natututukan ng psychiatrist. Kasi mga kababayan yung pag-iisip ng masama sa kapwa, pag yan ay tumagal ng tumagal, mas lalo pa yung lalala. Ano po, dahil kung nagagawa ni Sarah mag-isip ng masama kay PBBM, baka ang sunod niyan maging violente na siya. Mga kababayan, ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Friends siya and family na nakikinig, ma-advisean siya na meron siya mga sessions na ilalabas niya yung mga damdamin na ganun. Bakit, sir? Bakit gano'n ang advice niyo? Hindi siya usual eh. Yung mga nasabi niya, hindi usual po yun. At saka hindi rin yung na-verbalize niya yung naisip niya. Pero yung naisip niya, hindi usual eh. So, siguro kailangan meron siyang makausap na mas madunong sa atin. Yan o. Hindi usual na abnormal? Hindi sa usual eh. Sabihin ko na lang strange. So, ano yung matindi yung galit niya? Hindi ko nga alam, kaya kailangan niya may kausap siya na mas madunong pa sa akin. Kasi ayun, so sa madalit salita mga kababayan, ang tinutukoy dito ni Senator Coco Pimentel, ang kailangan makausap ni Sara Duterte ay yung psychiatrist. Mga kababayan, yung marunong tumingin ng isang tao na may problema po sa pag-iisip. Kasi mga kababayan, kung titingnan natin, pihado, eto pupusta ko. Pag isinalang itong si VP Sara Duterte sa neurotest mga kababayan, automatic bagsak to. Kasi kung titingnan po natin, yung kanyang ginagawa mga kababayan at yung pag-visualize niya ng kanyang iniisip na hindi normal, talagang hindi normal na ikinikilos siya ng tao. Mga kababayan, yan po ay aksyon ng isang taong nangangailangan ng tamang gamutan. At dapat po talaga may nakakausap siya at pinagtutuunan siya ng pansin ng kanyang pamilya. Ano po, itinatanong kung ano yung problema at dapat na ilalabas niya sa ibang tao yung problema niya na handang makinig po sa kanya. Kaso nga lang ang problema kay VP Sara Duterte, pati trabaho niya bilang Vice Presidente nadadamay na. Ano po, lalo na mga kababayan, kung titingnan nyo kapag tinatanong siya patungkol sa paggasta ng pera, iniiwasan niya yon. Hahanap siya ng ibang papasukan na makukuha yung simpatsya at saka yung atensyon ng publiko, which is hindi po normal yon. Dapat mga kababayan, kapag ka nakikitang may diferensya na at may problema ng ating Vice Presidente, dapat po talaga pagpahingahin na muna yan. Ano po sa kanyang trabaho? Kasi apektado po talaga mga kababayan ang posisyon at opisina ng pangalawang Pangulo. Kapag ka may problema, lalo na sa pag-iisip, ang ating Vice Presidente. Ano po, so dapat matanggal na siya sa kanyang posisyon or di kaya naman makapagpahinga siya at magamot yung kanyang karamdaman na yon, mga kababayan, di umano. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Abogado naman ako, baka ibang field ang kailangan kausap ni VP. Di ba? But of course, family can also help. So, dapat may close family, friends, relatives kausapin. Or professional or doctor? Or professional, yeah. Sige. Danger ba yun sa government natin o lagi ng ganito yung situation na magkailangan ng Vice President at ng President? Hindi ako nakatingin ako sa positive ha. Mabuti nga itong ganito ka-ate. Sabi dito, nasiraan na ng bait ang girlfriend mo, Idol Jake Magnus, kasi parang wala na sa sarili, joke lang. Hindi, kaya to siguro nagkaroon ng problema sa pag-iisip mga kababayan. Di umano ha. Baka hindi na kayanin yung pag-iisip kung saan dadalhin yung pera ng taong bayan. Kasi pag limpak-limpak yung pera mo, minsan yung pag-iisip mo nag-iiba eh. Kasi pag lahat ng gusto mo nabili mo na, tapos sobrang dami mo pang pera, masisira talaga ang bait mo dyan. Hindi mo alam kung saan dadalhin, lalo na kung hindi ka marunong sa pera. Ano po, kaya siguro mga kababayan,
yun din yung isang dahilan kung bakit nagkaroon ng problema sa pag-iisip. Di umano, mga kababayan ha, ipagpatuloy pa natin. Attentive to detail ang ating Vice President and willing to criticize the administration kasi nagkakaroon tayo ngayon ng check and balance. At least may Tama. check. Merong isang tao dyan na inaanunsyo niya sa buong bansa, sa buong mundo na andyan siya to check the administration. So that's that's a welcome development sa isang demokrasya that there is someone, some party, some group checking the administration. Actually, so maliwanag mga kababayan ha, ayon po kay Senator Coco Pimentel, kahit siya mga kababayan, nagwo-worry siya. Ano po dito kay Sara Duterte kasi nga unang-una dapat natututukan ito ng kanyang pamilya, dapat mga kababayan kumakausap si Sara Duterte. Ito diretsuhin na natin ha, dapat kumakausap si Sara ng isang psychiatrist. Kasi nga mga kababayan, ang field kasi nitong si Senator Coco Pimentel, yung background niya is isang abogado. So sa sakit ni Sara, hindi naman abogado yung kailangan dyan. Ang kailangan po dyan, atensyon ng kanyang pamilya. Pangalawa, talagang dapat kumukonsulta siya sa isang psychiatrist. Hindi po yan libelos mga kababayan, kasi unang-una sinasabi lang natin yung opinion natin base po sa nakikita natin sa inaasta ng ating Vice Presidente. So bilang isang normal na mamamayang Pilipino, hangad naman natin na magkaroon ng pangalawang Pangulo na may maayos na pag-iisip mga kababayan. Hindi yung over-over na yung pinag-iisip na puro masasama sa kapwa. Katulad na lamang mga kababayan, yung pagkikwento niya na kapag ka napuno siya, huhukayin niya sa libingan ng mga bayani etong tatay ni PBBM at itatapon sa West Philippine Sea. Talagang hindi po normal yan. Lalo na kapag kang nag-iisip niyan at nagsasalita ay pangalawang Pangulo ng ating bansa na pinapanood at sinusundan ng mga kabataan kasi nga naging sekretarya ng DepEd. Pangalawa mga kababayan, yung sinasabi niyang pagpugot ng ulo ni PBBM, hindi rin po normal yan. At yung pagkwento niya na kung saan mga kababayan sinasabi niya na bata yung humihingi ng relo ni PBBM, hindi rin po normal. Kasi kung makikita po natin yung video mga kababayan, kaya nga kung makikita ninyo, di ba sinasabi ko sa inyo, wala tayong nakitang video ng bata na humihingi ng relo ni PBBM. So paano pala tayo makakakita ng video ng bata, isa palang matanda na, nakadet, na mas matanda pa pala sa akin mga kababayan. Kaya pala kung iisipin natin, kung titingnan natin yung mga kwento ni Sara Duterte, talagang yung iba po doon, imagination na po niya. Baka nga mga kababayan, nung bata ito, baka may mga imaginary friend ito. Kaya nga kung titingnan natin, dapat talaga makahanap siya ng makakausap na psychiatrist mga kababayan para maagapan. Ano po kasi pagka lumala ng lumalayan, baka ang ending niyan, maging violente na. Ano po kasi kung nakakapag-isip siya ng masama sa kapwa, baka ang sunod niyan, maging violente na siya sa kanyang kapwa. Kaya kung titingnan natin yung paliwanag dito ni Senator Coco Pimentel, kailangan talaga na humanap si Sara ng isang psychiatrist. So ngayon mga kababayan, pakinggan naman natin yung paliwanag dito ni Secretary Boying Remulla ng DOJ mga kababayan patungkol po dito sa mga binitawang salita nitong si Sara Duterte. Kasi nga, ayon po dito kay Secretary Boying Remulla, talagang sobrang nakakainis yung katulad ni Sara Duterte na isang tao na may mataas na posisyon mga kababayan tapos magsasalita ng hindi magaganda. Talagang ang magiging labas nito, etong si Sara Duterte mga kababayan, ang becoming. Ano po, so ngayon, i-play po natin, etong nakita nating balita galing po sa News 5. Ano po, ikini-credit po natin sa kanila yan. I-play na po natin. Sa reaction na po sa mga announcement po ni VP Sara, lalo na nagpa-press con po siya. Very disturbing for a person of her rank, second highest official of the land. Ama! The remarks are unbecoming, I think. Kasi mga kababayan, sa totoo lang, talagang sobrang nakakainis yung binitawan niya dahil gumamit siya ng isang tao na hindi lang naman kasi basta tao yung ginamit niya. Kung hindi isang tao na may magandang nagawa sa Pilipinas mga kababayan at nagkaroon ng mataas na posisyon dito sa ating bansa at ngayon ay namayapa na. Ano po, kumbaga nananahimik na yung tao mga kababayan, nagginawa pa ni Sarang idamay. Ano po, para pagtakpan yung kanyang issue at para ilihis yung usapin sa kanya mga kababayan. Kaya nga kung titingnan natin, hindi normal na pag-iisip ng isang tao ang mandamay at mandawit ng taong namayapa na. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin.
And it does not augur well for the dignity of the office. So we have to treat the office as sacred, I mean, in many ways. Tama. And to speak that way is unbecoming. May sabi pa siyang papahukay daw yung former president. Well, that's very disturbing. If a person can think that way, and she holds a very high position. Tama. That is very disturbing. Lahat naman tayo, hindi natin gusto yung narinig natin. Oo, sobrang nakakainis kasi talaga mga kababayan dahil unang-una, lalo na magno-November 1 pa nga, mga kababayan, di ba sa kultura ng Pilipinas, sa kultura ng ating bansa, binibigyan nga natin ng pagrespeto mga kababayan at may araw talaga ng pag-alala at pagrespeto sa mga mahal natin sa buhay na namayapa. Tapos gaganunin ni Sara Duterte yung tatay pa ng presidente na kung saan para lang magmukha siya mga kababayan na matapang at magmukha siya na sikat mga kababayan at mailhes niya yung usapin at mapagtakpan niya yung issue na kinakaharap niya, ginagamit niya pa yung isang tao na matagal nang namayapa at nananahimik na. Kaya nga kung titingnan natin kung ang pag-uusapan dyan ay kultura ng Pilipinas at pagbibigay ng araw at pag-alala sa mga mahal natin sa buhay na yumauna at namayapa na at babastusin ng ganon mga kababayan, talagang kahit sino maiinis. Ano po, dahil unang-una, lalo na yung mga anak na ang mga magulang ay wala na. Tapos makikita nila, makakarinig sila ng salita ng katulad nung kay Sara na kung saan yung magulang ng presidente uhukay na itatapon sa West Philippines, kahit sino makaka-relate dyan at may inis po talaga dyan. Ano po ngayon, ipagpatuloy pa natin. Yung sa legality nun, sir, ano yung sasabi nyo, yung parang papahukay, natapon, so... Ano yan, marami kasing approaches dyan, pero it desecrates the memory of a person, it desecrates the peaceful state that he must be in, having already perished, and we disturb the body. And there are many other moral principles that are being violated. And we're looking at the legal aspects also. We're conducting a study. So parang ang dating pa dito, pag-aaralan pa kung eto bang mga pahayag ni Sara Duterte ay may nalabag mga kababayan para kasuhan siya. So parang ganito kasi yung tinutukoy dito ni Secretary Boying Remulla. Kasi nga unang-una, hindi katanggap-tanggap mga kababayan yung mga pahayag ni Sara Duterte, lalo na mga kababayan na presidente natin yung tinitira niya. Tapos pinapalabas niya pa na walang nagawa si PBBM at hindi marunong mamuno ng ating bansa. Buti kung magaling itong si Sara Duterte. Pero kung titingnan natin mga kababayan, wala na nga siyang accomplishment, puro sablay na nga at pinaghihinalaan pa siya na kurap mga kababayan dahil sa mga nangyayaring investigasyon na pumapatungkol sa kanya, siya pa ang may ganang magsabi na hindi marunong mamuno ang ating presidente mga kababayan at pinagtatangkaan niya pa na pugutan ng ulo. Ano po ngayon mga kababayan, hindi lamang po si Secretary Boying Remulla yung naiinis mga kababayan sa mga paliwanag na yan ni Sara Duterte sa kanyang mga binitawang salita. Kung hindi, pati po etong si Senate President mga kababayan, Chis Escudero ay nagbitaw ulit mga kababayan ng salita dito po kay Sara Duterte. Ano po, so ngayon, pakinggan naman po natin itong balita na lumabas po galing dito sa UNTV na kung saan sinasabi po dito, mga pahayag ni BP Sara versus PBBM, hindi bagay para sa ikalawang pangulo ng bansa. Kasi nga mga kababayan, ito yung problema. Diba kung matatandaan nyo, sinasabi nitong si Congressman Marcoleta na dapat binibigyan ng pagrespeto ang opisina ng pangalawang pangulo. Pati yung ibang mga senador, mga kababayan, sinasabi nila yan nang pinag-uusapan yung budget nitong si Sara. Pero paano natin mga kababayan bibigyan ng pagrespeto ang opisina ng pangalawang pangulo kung mismong yung vice presidente po natin ang hindi rumirespeto sa kanyang opisina? Paano natin bibigyan ng pagrespeto ang opisina ni Sara kung siya mismo ang bumabastos sa kanyang opisina dahil po sa kanyang mga pinaggagawang pagkilos at pagbibitaw niya ng salitang parang hindi po pinag-isipan. Ano po, so ngayon pakinggan po natin etong pahayag ni Senate President Chis Escudero patungkol po sa mga naging pahayag nitong si Sara. I-play na po natin.
Isang-ayon si Senate President Francis Jesus Escudero sa ilang maiinit na ni Vice President Sara Duterte. Una na rito ang hindi umano marunong sa pamumuno ni President Ferdinand Marcos Jr. Gayon din ang pagbabanta ni VP Sara na ipatatapon sa West Philippine Sea ang labi ng ama nito na si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung ilan doon ay opinion niya at ginagalang ko. Subalit yung ibang mga binitiwan niyang salita, medyo unbecoming sa kanya bilang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa. Kabilang na yung pagpugot ng ulo ng Pangulo, medyo hindi yun na nababagay. Saka mga kababayan na nakakahiya dyan, alam naman natin na si Sara naging sekretarya ng DepEd yan. Tapos may mga bata na nakikinig at nanunood kay Sara Duterte. Hindi lamang naman po kasi matatanda yung nakatutok at nag-aabang kay Sara, pati yung mga bata. Mga kababayan, lalo na yung mga grade 3, grade 4, nakatutok yan kay Sara. Kasi nga, si Sara ay naging, bukod sa naging pangalawang pangulo ng ating bansa, siya po ay naging sekretarya ng DepEd. At diba lumilibot pa nga siya sa mga eskwelahan, mga kababayan, para magpa-epal sa mga bata. Kaya kung titingnan po natin, marami sa mga kabataan po natin na nakakakita niyan, yung mga pinagagagawa niyang si Sara. Mga kababayan, lalo na ang mga video po niyan ay kalat sa iba't ibang social media. Ngayon, kung sinasabi nitong kampo, nitong mga DDZ, nitong mga vlogger, nitong si Digong na tama yung ginawa ni Sara, paano sa mata ng mga bata yan? Diba mga kababayan? Di tutularan yan ng mga bata na makakapanood kay Sara, yung mga bata na sumusuporta dito kay Sara, di gagayahin nila yung masamang pag-uugali ng ating Vice Presidente. Kaya kung titingnan po natin, yung ginagawa ni Sara Duterte ay isang pagpapahiya sa kanyang departamento na pinamumunuan. Nakakahiya yung opisina ng OVP sa pinaggagawa ng Vice Presidente po natin. At hindi lamang po opisina ng OVP yung nakakahiya. Kasi mga kababayan, kung ang pangalawang pangulo natin ay may sapak at may tama sa utak, di umano, mga kababayan, mas lalong nakakahiya yan kapag ka nakarating yan sa iba't ibang mga bansa, lalo na yung mga bansa na sumusuporta sa Pilipinas. Malalaman nila na mayroon tayong Vice Presidente na may sapak, mas lalo pong nakakahiya yan. Kaya yung pinaggagawa nitong si Sara, kung gusto niyang irespeto yung kanyang departamento at kung gusto ng mga kaalyado niya na bigyan ng pagrespeto si Sara, dapat respetuhin muna ni Sara ang kanyang sarili at ang kanyang opisina. Ngayon, ipagpatuloy pa natin sa isang napakat na opisyal ng ating bansa. Naniniwala si Senador Escudero na maayos ang pamumuno ni PBBM na makikita rin anya sa takbo ng ekonomiya ng bansa. Partikular na anya dito ang pagbaba ng inflation rate at magandang growth rate. Payo ng Senate Leader kay VP Sara maging maingat sa kanyang mga sinasabi. Kaya nga sa akin ay paalala lamang sa ikalawang Pangulo, kaugnay sa pagbibitiw ng salita tulad niyan. Dahil hindi na siguro may kakailan, naglalabas din siya ng sama ng loob o pagka-frustrate. Pero hindi pa rin rason yan para sa akin na magbitiw ng ganyang uri ng mga salita. Lalo pat maraming tumitingala, sumubaybay at sumusunod sa kanya. Diba? Asher Kadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Kaya nga dapat may tagapayo itong si Sara Kasi mga kababayan, para atang hindi rin marunong yung advisor nitong si Sara, dapat kumukuha siya ng advisor na magaling na kaya siyang payuhan at kaya siyang pagalitan kapag may ginagawa siyang mali. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, yung ginagawa ni Sara Duterte, kung meron siyang advisor, parang sayang lang yung binabayad nitong si Sara dun sa kanyang advisor. Kasi yung advisor niya mga kababayan, parang walang bait din. Dahil hinahayaan etong si Sara na magkalat sa publiko. Hinahayaan mga kababayan na magbitaw etong si Sara Duterte ng mga salita na babalik din sa kanya at sa kanyang pamilya. Kaya nga dapat mga kababayan, ang kuhanin ni Sara na advisor yung kaya siyang pagalitan kapag ka nakikita na may ginagawa siyang mali. Biruin niyo mga kababayan pagkatapos niya magsalita ng hindi magaganda sa pamilya ni PBBM, abay mausisaan nyo na sa baklaran nagsisimba, mga kababayan, tapos kunyari kumakain ng fishball at namumuhay ng simple, nakapambahay pa. Pero kung titingnan nyo sa likod ni Sara Duterte, kasama niya yung 100 mahigit mga kababayan na mga bodyguard po niya. So pagkatapos tumira kay PBBM, ang eksena na ginagawa ni Sara, paawa sa publiko. Para nga naman masabi na normal yung pamumuhay
nitong si Sara. Kaya nga kung titingnan natin, yung nag-uudyo kay Sara, nagpapayo, yung advisor niya, dapat paltan mo na yung Sara kasi walang bait din katulad mo, di umano. Diba? Kaya kung titingnan natin, mga kababayan, yung ganyang galawan ni Sara, dapat maging maingat siya. Magpahinay-hinay siya, mga kababayan. At ang isa pa dyan, dapat tinuturuan si Sara na magbigay ng respeto sa ibang tao. Ano po, kung gusto niyang irespeto siya ng ibang tao, much better magbigay din siya ng pagrespeto sa ibang tao. Huwag feeling entitled. Ano po, mga kababayan?